dito sa isa nating balita. Ito, maganda rin tong balita na to. O sige, ito. Si Inday Sara, meron siyang statement na malupit. May statement na malupit si Inday Sara. Babasahin ko sa inyong lahat bago tayo magbali-balita, ha? Eto na. Yung unang-unang may mensahe si Inday Sara para sa aking mga kapatid na Muslim. Atin itong basahin at ating himay-himayin kasi itong kanyang statement 3 pahina ito, tapos medyo may konting may konting suntok-suntok na. May suntok-suntok na mga bossing sa ating pamahalaan. Kaya ayan, Office of the Vice President, mensahe para sa aking mga kapatid na Muslim. Sa aking mga kapatid na Muslim, nais kong ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa aking mga kababayan na kabilang sa 6 na Muslim tribes mula sa Davao City. Maraming salamat sa aking mga kapatid na Irunan, Kagan, Maguindanao, Maranao, Sama at Tausug para sa walang takot sa pagpapahayag ng suporta at kagustuhang tumulong para sa kaligtasan at ng aking pamilya. Walay pulong nga makahalugway sa akong pagpapasalamat sa inyo. Ay, Bisaya yun Ang galing Ngunit sa puntong ito, sadyang hindi ang aking seguridad ang mahalaga kung hindi ang kaligtasan ng bansa. Puta, ano yun? Medyo may bigat yun Hindi yung aking seguridad ang importante. Ang importante yung kaligtasan ng bansa. So are you saying that you are calling your Muslim brothers to fight for the country? Ganon? Medyo malaman yun Parang wag ako ang protektahan nyo ay ang bansang Pilipinas dahil hindi naligtas. So sinasabi ba ni Inday Sara dito na ang bansang Pilipinas ay hindi naligtas at nananawagan siya sa kanyang mga Muslim brothers or mga tribo na Muslim diyan sa kanyang lugar na ang seguridad ng Pilipinas ang kanilang pangalagaan? Medyo malaki yun medyo mabigat yun. Ang Pilipinas ay pinamumunuan dapat ng mga taong may malasakit at kakayanan para itaguyod ang malinis na pamahalaan at pag-unlad ng bayan. Subalit, ang Pilipinas ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Kaya ang tanging mananaig sa atin ay takot para sa kinabukasan ng ating mga anak. Diyos ko po. So coming from Inday Sara, mga bossing. Coming from Inday Sara, sinasabi niya dito na ang Pilipinas daw ngayon ay pinamumunuan ng mga santanas. Pinamumunuan na ng mga santanas ang Pilipinas. Wala daw mga ano yung sinabi niya, ang Pilipinas ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Diyos ko po. Medyo medyo mabigat yung statement na yun So sinasabi na ngayon ni Inday na yung mga pinuno daw natin ngayon ay mga hindi na mga tapat. So mga sinungaling. So ano to? Lahat ba to? Lahat na ba to? Mula mo sa Malacanang hanggang dyan sa pinakababa, ganun? Uy, mabigat itong binitawan ni Inday Sara na to Ang Pilipinas bilang isang kapuluang dinadayo ng bagyo, taon-taon may komprehensibong plano dapat ang matatag na infrastruktura laban sa kalamidad. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may gobyernong umaamin na wala man lang tayong flood control master plan. Ang ina. Bars. Pucha, yan rekta niya. 5,500 flood control projects sa zona, 1.4 billion per day. Hanap kayo ng hanap sa 125 million na ginastos ng 11 days. Pero 1.4 billion per day ang ginagamit natin sa flood control system project na putang ina, wala naman tayong napatunayan. Napunyeta na yan. Umambun lang, nalulunod ang mga kalsada natin sa Pilipinas. Diyan nga sa Malabon, kahit walang ulan, nag-high tide lang, bahang-baha na dyan. Alam mo, ewan ko talaga maganda tong sinabi ni Inday Sara. Mantakin mo, pag tinanong mo sila, ano tong 1.4 billion per day?
Feasibility studies. Puta ragis yan. Feasibility studies pa lang, wala pang infrastruktura. Ilang presidente na nagdaan? Ilang presidente na nagdaan hanggang ngayon? So ang nakakainis nito, ang tagal na nating binabaha, pag umulan baha, tapos gumagastos pa tayo ng lagay na yan. Pero yung baha ganun pa rin naman. Kailan pa tayo nagsimula? Umantakin mo ha, ilang taon na sila? 2 taon na sila. So 1.4 billion per day sa 2 taon, di magkano yun? Putang ina, mag-1 trillion na. Saan ka naman makakita ng flood control project? Saan ka makakita ng flood control system? Simula nung umupo sila hanggang ngayon, bumabaha pa nung simula nung umupo sila hanggang ngayon, bumabaha pa rin. So nasa napupunta yung pera na yun? Anak ng putya, talaga naman magagalit ang Vice President natin din. Siguro ito na rin talaga yung reason. That's why talagang dinitouch na ni Inday Sara yung sarili niya sa kanila. Kasi nga, mga kawatan ng mga hayop eh. Mga magnanakaw eh. Hindi ba? 1.4 billion. Hinahanap pa nila yung 50 billion daw ni Pulong. Ay, ba't bumabaha pa rin sa Davao? O, di ba ganun sinasabi nila ninyo barsagang mga tanga? Ng mga tanso vlogger, nasa na yung 50 billion ni Pulong? Ba't bumaha sa Davao? Putang ina, una sa lahat, ang bumaha, Davao del Norte. Hindi naman Davao City. Kundi ba kayong mga tanga? So eto, 1.4 billion per day sa isang taon, 300 million. Sa isang taon, 300 million, magtipo 400 million. Punyeta kayo, hindi nyo hinahanap kung saan napunta, binaha din ng Metro Manila. Noong nagbigay ng 50 billion kay Pulong na nagbaha sa Davao, putang ina, hinahanap nyo yung 50 billion ni Pulong. O bakit ngayon hindi nyo hinahanap yung 1.4 billion per day na ginagastos ng gobyerno natin para dyan sa baha? Diba? So, ewan natin. Ang Pilipinas may healthcare system dapat na totoong nagpapagaan ng kalusugan ng bawat Pilipino at maibsan ang mga gastusing medikal tuwing darating ang sakuna. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may PhilHealth na imbes paigtingin ang kakulangan. Ang paigtingin ay kukunan pa ng pondo upang magamit sa mga bagay na walang kinalaman na sa kalusugan ng tao. Uy, mabigat yun ha. So, eto na. Oo, itong sulat na ito ay talagang nagpapatunay na si Inday Sara ay oposisyon na. Oposisyon na si Inday Sara. Ang sulat na ito ay yung kontrata ng pagiging oposisyon niya. So, ngayon naman, yung PhilHealth naman. Ito ang totoong mga issue ng bayan natin ngayon. Yung flood control, ang daming pera ng gobyerno natin na kinukulimbat talaga. Mantakin mo 1.4 billion per day. Tapos nagbabaha pa din. Tapos etong PhilHealth, hindi nila pera yan. Tangina, kulang pa yung ninanakaw nila mula sa buwis ng taong bayan. Kukuha pa sila ng pera sa PhilHealth na kinukontribute natin yan. Takin mo, binabawasan na tayo ng pulis, nagko-contribute pa tayo sa putang inang PhilHealth na yan. Tapos, kapag nagkasakit ka, mamamatay ka na, parang ang iaano lang sa'yo, idadiagnose nila sa'yo, ang case rate nila sa'yo, pigsa. Parang pigsa lang yung sakit mo. 50-50 ka na. Nung nakaraos ka, pumunta ka sa PhilHealth, magkano po ang i-cover ng PhilHealth? 5,000. Tangina, ano yan? Trangkaso? KitKat, maraming salamat. Mabuhay ka. Salamat sa iyo. So, ang ibig kong sabihin, mga bossing, galing sa ako, ang laki ng kontribusyon ko dyan. Ang inang PhilHealth din, di ko naman nagagamit ang hayop na yan. Magko-contribute ka dyan. Pera mo, sweldo mo, nilalagay mo dyan para pag nagkasakit ka kahit papaano may katuwang ka. Kasi hindi naman lahat dito sa Pilipinas afford ang mga HMO. Beside ang HMO, magkano lang din ng ano niyan, ang coverage niyan, pinakamalaki na yung mga 150k per illness. So, mahal-mahal pa naman ang ospital dito sa Pilipinas. Pag nagpunta ka sa public hospital, mamamatay ka dyan.
So pupunta ka sa private, putangin na, mauubos naman ang ari-arian mo dyan. So yun yung ibig natin sabihin. So talagang ito, sinisilip ni Inday Sara at talagang sapul tayo rito. Nasaan na yung mga vlogger na putang ina ninyo, palibasa mga wala kayong mga trabaho, hindi kayo kinakaltasan ng PhilHealth, mga patay gutom kayo, kaya hindi nyo ramdam yung PhilHealth na yan. Ako ramdam na ramdam ko yan. I have been working for 20 years. Sa 20 taon na pagtatrabaho ko, putya, talagang lagi akong nag-uhulog dyan sa PhilHealth dahil mandatory yan. Taon-taon, hindi ako nagkakasakit, nag-uhulog ako dyan para sa mga kababayan ko na magkakasakit. Hindi ba? Tapos ginaganyan lang nila. So maganda to ha. Ito pa isa, ang Pilipinas, may mga representante sa Kamara dapat na nakakaintindi sa totoong sanhi ng kakulangan sa pulis to population ratio, that the shortage is a figure that cannot be solved during our lifetime due to the annually ballooning population and lack of budgetary resource to hire more personnel. The country should have representatives who understands that. In order to fully address the shortage, there is a need to leverage available technology and leapfrog into the future where policemen are armed with the best security products that do not require their physical presence at the time or all the time. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may representante na imbes na magpasa ng makabagong batas ay pumilit sumausaw sa isyu ng iba. Sino kayang, oy, Babaita 13, maraming salamat ha. Mabuhay ka. Sino kaya itong representante na ito na mahilig sumausaw? Putang ina, chicharong ka ba? Si Tambaluslos ba to? Mahilig sumausaw kasi nung nakaraan merong parang tawag dyan, chinecheck na pogo, nandun siya eh. Inan to? May trabaho pa ba to? Ang dami mong mga distrito na ikaw ang caretaker ha. Ano nangyari sa mga distrito na yan? Kawawa naman yan. O, ito pa isa. Ang Pilipinas ay may airport officials dapat na nagsusumikap na maabot ang adhikaing magkaroon tayo ng world-class facility na pinapahalagahan ng seguridad at privacy ng lahat ng pasahero, lalong-lalo na pagdating sa kabataan. Subalit, ang Pilipinas ngayon ay may mga opisyal ng paliparan na tikom bibig ukol sa banta ng seguridad at hindi man lang nagsagawa ng masusing investigasyon tuwing may banta tulad ng pagsasa publiko ng video footage, flight details at iba pang masiselang impormasyon ng mga pasahero kahit pa ang mga minor de edad. Oy, totoo to ha. Alam ba ninyo na nung kami ay nagpunta sa Davao, nung unang-unang nagpunta kami sa Davao, nung unang-unang maisog, alam nyo ba na kinuha daw di umano yung listahan ng lahat ng mga kaap na yung kaap, di ba, yun yung mga manifesto ng mga bumabiyahe, lahat daw ng mga nagpunta doon sa Davao, lahat daw kinuha nila yung mga pangalan. So ano na yun? Masama yun. Kasi yun personal information na yun eh. Doon unang natanggalan si Banat Bay ng security. Natanggalan si Banat Bay ng security doon kasi kasama niya yung security niya na nagpunta ron. So ngayon, nung nalaman ng gobyerno na may security si Banat Bay, ba't may security yan? Pumasa naman siya sa threat assessment. Pumasa naman siya sa sa lahat ng mga lahat ng mga, kasi may death threat talaga siya eh. Pinakita niya yung mga messages ng death threats niya. Galing din sa mga intel na meron talagang plano na trabahuin siya. So pumasa siya at siya ay binigyan ng security. Alam mo ba nung nalaman yung security, pinull out yung mga security na yun sa kanya. Oo, doon yun. Doon yun, mga bossing. Talagang doon siya tinanggalan ng security. Oo, tapos nalaman nga na lahat kami nagpunta doon. So, markado lahat yung mga pangalan namin.
At alam nyo ba na ang aming mga cellphones ay may nagsabi din sa amin na nakatap na yan. Nakatap na yan. Ang messenger ninyo, ang Viber ninyo, nakatap po yan, Boss Dada at kayong mga banateros. O kaya kami, nagko-communicate kami sa telegrama. O nagsusulatan kami, Banat, nasaan ka na? Tapos papadala ko sa post office. Oh, hindi ba? Oh. Oh, ano pa yung isang sinabi niya, ito na yung panghuli. Ang Pilipinas bilang isang malayang bansa ay tumitindig dapat laban sa mga panghihimasok ng mga dayuhan sa ating mga domestic affairs. Subalit ang Pilipinas ngayon ay dali-daling yumuyuko at susunod na lamang sa anumang kagustuhan at papangingialam ng mga banyaga tulad ng ICC. Hindi ng ICC, EDCA pa. Tapos according dito sa mga taga-SMNI, yung mga nagpapalipad ng mga drones dyan sa mga Kingdom Compound, puros mga Amerikano. Mga egoy daw. Tapos yung sumugod daw dyan sa may Kalinan. Yung dyan sa may Tamayong, yung farm ng KOJC na sinugod nung nakaraan. May mga puti daw na mga mga naka-cover yung mukha na parang nagbibigay ng instruction. So talagang sabi ko nga, ayaw natin ng ginagawa ng China doon sa South China Sea. Hindi naman nila tayo ini-invade. They're just, patrolling there. Di lang nila tayo pinapapayagan na mag-layag-layag dyan ng malaya. Pero hindi sila pumapasok sa Pilipinas. Pero itong mga to pinayagan nila pumasok sa Pilipinas. ICC pinayagan na papasok sa Pilipinas samantalang meron naman tayo mga korte dito. Hindi ba yung mga agents na mga puti? Kung saka makakita, NBI. Sabi ko nga sa inyo, hindi man pinick up ng media yun. Dapat nga, tinatanong na ng media si si Abalos o kaya si Rimulya dahil kanya NBI. Mantakin mo puti, naka-NBI na t-shirt tsaka sombrero. So ano ibig sabihin? Dapat nga, tinatanong na ng media ngayon yan eh. Pero walang media ang nagtatanong yan bukod sa SMNI. O sila lang talaga. Oo, mga kaigsonan ko sa sipag at galing ng Pilipino, nangunguna dapat ang Pilipinas sa ating mga karatig bansa. Subalit ang Pilipinas ngayon ay patuloy na nagugutom, naghihirap at lumulubog ng dahil sa mga mapanlinlang para maupo sa pwesto. Diyos ko po. Alam mo talaga si Inday na nabudol eh. Oo, alam mo talaga na nabudol si Inday. Alam mo na walang alam si Inday sa gagawin talaga nila. Kasi hindi ko mapapatawad si Inday kung hindi siya nabudol. Ibig sabihin kung alam niya all along itong gagawin nila na ganito. Pero mapapatawad ko si Inday kung katulad nitong ginagawa niya ngayon na umaamin siya na nalinlang siya eh. Dahil sa mga mapanling lang para maupo sa pwesto. So ginamit siya, nilinlang siya para maupo sila sa pwesto. So hindi rin niya ine-expect yun. Kaya ano na yun, napatawad ka na namin noon, Inday Sara. Pagod na tayong makita ang bayan na napag-iiwanan, tinatrato na parang walang halaga, hindi kaaya-aya at sunod-sunuran sa ibang lahi. We Filipinos deserve more than that. We are hearing and seeing from the government, what we are hearing and seeing from the government right now, we Filipinos deserve better. So para sinasabi niya na deserve natin, we Filipinos deserve more than what we are hearing and seeing from the government right now. So kung ano man ang meron tayong ino-offer nitong mga magnanakaw na ito, nitong mga sabog na ito, kung ano man yung kanilang ino-offer sa atin ngayon, we deserve better. Kasi totoo yan, Cambodia, mga bossing, unti na lang mauunahan na nila tayo. Ang meron na lang tayo sa Pilipinas, alam mo kung ano, magaling na lang tayo makipag-communicate ng English. Pero in terms of lahat ng bagay, tinatalo na tayo. Dati number 1 tayo halos, or at least mga nasa top 5 tayo sa Southeast Asia. Oo, ngayon wala na. Malayong malayo na. Actually, nasa dulo na nga tayo dahil wala eh. Nabuboto kayo ng mga mali eh. Oh, sabi ni Alvin Lopez, PBBM lang kayo. Oo nga, tanga kayo eh. Kaya nga PBBM lang kayo kasi mga tanga kayo eh. Marami pa naman talaga kayong mga tanga eh.
O mantakin mo 1.4 billion na flood control project, putang ina. Tapos binaha tayo, tapos ngayon PBBM pa rin kayo. Ibig sabihin, tanga talaga kayo. Kaya dyan lang kayo. Okay lang yun. Dyan lang kayo kay BBM. O dyan na lang kayo sa kanila. Walang problema yun. Hindi naman kayo kawalan talaga. Pero ito lang ang may papangako ko sa inyo. May papangako ko sa inyo na hanggat nandiyan kayo at mga kurakong kayo, putangin na yung mukha na to, hindi nyo maiiwasan tong mukha na to. Habang buhay na makikita nyo itong mukha ni Boss Dada at uurating kayo niyan araw-araw. Enough para mag-comment kayo dyan at mambash kayo dyan, pero wala kayong bilang. Hindi natin yan masyadong nararamdaman. O kaya itong August 7, which is ngayon lang to, itong letter na ito, talagang inilahad na ni Inday Sara, or it's final and it's obvious na she's now the new Leni Robredo. The new Leni Robredo, kasi siya na po ay mag-o-oppose na sa mga katarantaduhang ginagawa ng mga buwaka ng inang mga magnanakaw na mga leader natin sa gobyerno. So, kayo ba, considering that Inday Sara is transitioning from Uniteam member to opposition, happy ba kayo? Happy ba kayo? Happy ba kayo? Kasi kung happy kayo, lagay nyo nga dyan, taas ang kamay ninyo. Kung happy kayo, bilis, itaas nyo yung kamay nyo. Bilis. Taas kamay kung happy. Ayan, at least nakikita na natin na si Inday Sara ay talaga namang magiging kasama na natin sa pagbatikos sa lahat ng mga kabulolastugan dito sa bayan natin. Palakpakan natin si Inday. Ayan, kaya Inday, magpa-interview ka na sa Banateros, ha? Kung gusto mo, araw-araw kasama ka namin sa panel. Banatan lang natin yung mga putragis na yan. The next performance will start momentarily.